ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Walang direktang epekto ang bagyong Ompong sa lagay ng panahon sa bansa, ayon sa Pag-asa. Pero asahan pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon sa ating resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani? Maki, mga kapuso, isang napakalakas na bagyo nga itong Typhoon Ompong. Pero at para nga sa Joint Typhoon Warning Center ng Amerika, isa na itong super typhoon. Huling namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo sa layong 1,040 kilometers dyan sa may silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Umaabot na sa 215 kilometers per hour ang lakas na taglay nito malapit sa gitna at may bugsong hanggang 250 kilometers per hour. Bumagal ang kilos nito sa 9 kilometers per hour pa Kanluran, Hilagang Kanluran. At base sa forecast track ng ahensya ay sa linggo ito lalabas ang PAR at hindi ito inaasahang tatama sa kalupaan pero mabagal itong kikilos pahilaga patungo dito sa may northern part ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng ang linggo na ito lalabas. Pero dapat maging IM ready dahil habang nasa loob ng PAR ang bagyong Ompong, hahatakin at palalakasin ito ang northerly wind o yung hangin na nanggagaling sa Hilaga na magpapaulan naman dyan sa Luzon. Hahatakin din ito ang southwesterly wind o yung hanging habagat na nakakaapekto naman dyan sa Visayas at Mindanao. Ngayong araw maging IM ready sa ulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Nakataas nga ang yellow rainfall warning ng Pag-asa sa mga probinsya ng Iloilo, Antique, Guimaras, Aklan, Siquijor, southern portion of Negros Oriental, Negros Occidental at Palawan. Nakararanas sa mga lugar na ito ng malalakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide kaya iba yung pag-iingat po ang kailangan. Bukas magiging maulan pa rin sa Luzon, lalong-lalo na sa rehiyon ng Mimaropa dyan sa Palawan at sa rehiyon ng Bicol. Ganyan din ang inaasahan natin sa buong Visayas bukas, lalong-lalo na dito sa may western at central sections. Mataas naman ang posibilidad ng umulan sa malaking bahagi ng Manao, dyan sa may Cagayan o sa may Zamboanga Peninsula, northern section hanggang dyan sa may rehiyon ng Caraga. Nakataas naman ang gale warning ng Pag-asa sa eastern seaboard ng Luzon, kasama na ang northern at western seaboard ng northern Luzon. Aabot sa 5 metro ang taas ng alon sa mga baybayin ito, kaya delikado po ang pumalaot para sa maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, kaninang pasado alas 4 ng hapon, nagsimula na ang total lunar eclipse o yung pong pagtakip ng anino ng mundo dyan sa buwan. Kasabay nito, masisilayan ng blood moon o yung pagkukulay pula ng buwan dahil sa total lunar eclipse. Pero mga kapuso, dahil magiging maulap ang papawirin, mababa ang tsansang makita ang blood moon sa Pilipinas ngayong gabi. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.